Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nang kumalma ako, ay kagad ako naglakad at pinindot ang numero ni Lucas. "Hey boss, check the CCTV footage. Nang lumabas si Kisha sa company nila, sundan mo kung saan sa pupunta. Hanapin mo siya. I'm on my way." Sabi ko at agad pinatay ang tawag. Sakto na papasok na ako sa loob ng kotse. Pinandar ko agad ang sakyan papunta sa secret place namin at tinawagan si Eliza. "Where are you, Eliza?" Tanong ko agad sa kanya. "Pauwi na kami, Jason." "Bakit?" "Pumunta kayo sa bahay ni Kisha. I-check niyo ang kambal, pati si mama." Alam ko nagtataka na siya dahil sa sinabi ko. "Anong ibig mo sabihin, Jason?" Tanong niya na kinabuntong hininga ko. Alam ko nakakaramdam na siya pero gusto niya na makasigurado muna. "Kisha is missing. Nawawala siya." Narinig ko ang pagsinghap ni Eliza sa kabilang linya at maya-maya pa ay umiyak na siya. "Boss, ano nangyari?" Mukhang kinuha ni Drew ang cellphone kay Eliza. "Nawawala si Kisha. Puntahan niyo ang kambal sa bahay at wag niyo silang iiwan. Sa inyo ko na lang sila ipagkakatiwala. Hahanapin namin si Kisha." Sabi ko sa kaniya. "Hindi boss, sasama kami. Hahanapin din namin si Kisha." "I knew it. May maling mangyayari." Frustrated na sabi ni Eliza na ni-loudspeaker pa ni Drew. "No, Eliza. Mas makakabuti kung doon na lang kayo sa bahay nila Kisha. Bukod sa safe ka doon, ay kayo na rin ang magbabantay sa kanila. Baka sila ang susunod na puntiryahin nila. Magpapadali lang ako ng ibang mga tauhan dyan, pati sila mama at papa, para mas safe." Sabi ko pa sa kanila. Mahirap ang ganito, lalo na at may gulong nangyayari. Magulo ang mundo ng mafia. Malinis kaming mafia. Hindi kami yung tipo ng ibang mafia na masasama ang gawain. Never namin ginawa iyon at may dahilan kung bakit kami naging mafia. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin yun. Kami na ang bahala, Jason. Just make sure na mahanap niyo si Kisha. Sabi ni Drew sa kabilang linya. Okay. Pinaba ko na ang tawag at mas binilisan ko pa ang sasakyan ko. Ilang minuto lang ay nakarating na ako doon. Maraming overtake ang ginawa ko para lang makarating agad dito. "Report." Sabi ko pagkabukas pa lang ng pinto at nakita ko sila na pareho nakatingin sa computer. Ang asawa ni Lucas at Noah ay hindi kabilang sa kahit anong miyembro ng organization. Kaya mas ingat na ingat din sila sa pamilya nila. Dahil doon, at syempre, nakalalay din kami sa kanila sa maaaring mangyari sa mga ito. "Boss, tingnan mo to." Lumapit ako sa kanila at nakatingin sa computer. Nakita ko na lumabas si Kisha sa company nila at may naghihintay na taxi sa kanya. Sunod-sunod na mga CCTV footage na andito sa lugar kung saan dumaan si Kisha. Mabilis talagang kumilos si Lucas at magaling sa computer yan. Tuloy-tuloy lang ang taxi hanggang sa huminto ito doon sa restaurant na pinuntahan ko kanina na ikinakunot ng noo ko. Ilang segundo ang nangyari hanggang sa bumaba na si Kisha at tumatakbo papasok at mukhang late na. "Imposible yan. Ang sabi ng client, walang Kisha na dumating." Sabi ko sa kanila na ikinatingin nila sa akin. "Ibig sabihin, nawawala nga si Kisha?" Sabi ni Noah na ikinatango ko naman. "Shit!
Kaya pala di ko mapasok ang CCTV ng restaurant kasi sira. Napatingin kami kay Lucas nang sabihin niya iyon. Isa lang ang ibig sabihin niyan. May nangyari sa loob ng restaurant. Sabi ni Noah na ikinatingin nila sa akin, pero pagpasok ko naman doon ay wala namang kahit anong bakas na nagkaroon ng gulo. Pinas-forward ko din ang CCTV ng labas ng restaurant at wala namang kaguluhan na nangyari. Hanapin niyo ang lokasyon ni Keisha. Nakakonect tayo sa cellphone niya. Tatawagin ko lang sila mama. Tumango naman sila sa akin at naglakad ako palayo sa kanila at tumayo sa tapat ng mahabang table na pinagmitingan namin. Hello anak? Napatawag ka? May problema ba? Bungad na tanong sa akin ni mama. Ma, kailangan niyong pumunta sa bahay nila Keisha at bantay ng kambal doon. Pati na rin ang mama niya. Magdala na din kayo ng tauhan ninyo at nandoon na rin sina Liza at Drew. Sabi ko agad sa kaniya. Ha? Bakit naman? Takan niyang tanong sa akin. Ma, nawawala si Keisha. Sabi ko na kinagulat niya rin. What? Anong sinasabi mo anak? Mukhang magkasama silang dalawa at naka-loudspeaker din ito. Pa, wala na po tayong oras. Bantayan niyo po ang kambal dahil baka mapahamak sila. Kami na po maghanap kay Keisha. Sabi ko na kinasang-ayon naman ito kaya binaba ko ng tawag. Si Clarice naman ang tinawagan ko. Clarice, send mo sa akin ang number ng client nyo kanina. Now. Sabi ko at muling binaba ang tawag at maya-maya ay tumunog ang cellphone ko. Andito na ang number kaya kagad akong lumapit kay Lucas. Anong balita? Sabi ko sa kanila. Boss, hindi namin malocate. Napatango naman ako sa sinabi niya. Inaasahan ko na yun. Kaya binigay ko sa kanila ang number na nakuha ko at nalocate namin kung asa nangyari iyon. Samahan niyo ako. Pupuntahan natin ang client na yan. Nagets naman nila ang sinabi ko at naglakad na kami palabas. Ibang sasakyan na ang ginamit namin. Malaki ang loob niyon dahil meron mga computer at gadgets na nasa loob nito. Ito ang madalas na gamit namin kapag may mission kami sa organization. Mabilis lang kami nakarating sa kinalalagyan nila. At agad nag-doorbell si Noah. Hi, what can I do for you? Tanong ng isang babae at narinig pa namin ang pagsasalita ng isang lalaki. At lumitaw ito mula sa likod ng babae. Kilala mo ba sila? Tanong nito sa babae pero umiling lang ang babae at tumingin sa amin. Inilagay niya sa likod niya ang babae at siya na ngayon ang kaharap ko. Hi, I'm Frank. Sabi nito at inilahad ng kamay sa akin. Tiningnan ko muna iyon bago ko ito tinanggap. I'm Jason Zapanta. Sabi ko na ikinataka nila. At maya-maya ay nanlaki ang mata. Jason Zapanta? Yung boyfriend ni Keisha? Gulat na sabi ng babae na ikinatango ko naman. Wow! Pero bakit kayo nandito? Asan si Keisha? Hindi niya kami sinimot sa meeting kanina. Sabi ni Franco sa amin. Anong hindi? Nakita namin sa CCTV na pumasok si Keisha sa loob ng restaurant. Sabi ni Noah at inilabas ang cellphone niya at pinakita sa kanila ang CCTV footage. Imposible yan. Maaga kaming dumating kasi excited kami para sa pagpaplano ng kasal namin. Pero kahit anino niya ay hindi namin nakita sa loob. Napakunot naman ang noo ko dahil sa sinabi nila. At napatingin sa mga kasama ko at nagkibit balikat lang din sila. Ano bang nangyayari? Humarap akong muli sa dalawang couple na ito. Pasensya na kung walang dumating na Keisha kanina. Pero may napansin ba kayong kakaiba sa loob ng restaurant? Tanong ko sa kanila na kiniisip naman ng mga ito. Sa pagkakalala ko, wala naman.
Parang natural na daloy lang ang paligid kanina, sabi ng babae at tumingin sa partner nito na ikinatango naman ng lalaki. Tama, wala talaga. May masama bang nangyari sa kaniya? Tanong ng lalaki na ikinatingin ko sa kanila ng seryoso. Hindi ko pwedeng sabihin dahil baka madami pa kayo. Naputol ang sasabihin ko nang tumunog ang cellphone ni Lucas na ikinatingin namin sa kaniya. Boss, nalocate namin ang cellphone ni Keisha. Masayang sabi nito na ikinabuhay ko naman. Mauna na kayo sa sakyan at gawin ang dapat gawin. Kakausapin ko lang sila sandali. Tumango naman ang dalawa at saka umalis na. Ayokong takutin kayo, pero kung maaari lang, ay doon muna kayo sa resort namin sa Batangas dahil mas safe kayo doon, hindi dito. Seryoso kong sabi sa kanila na ikinatingin naman nila. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng lalaki. Hindi ko dapat to sasabihin, pero involved na kayo ngayon. Kasi kayo ang dapat huling kikitain ni Keisha. Alam ko na pinapahanap na nila kayo ngayon. Nawawala si Keisha at hinahanap namin siya ngayon, kaya kami nandito. May kumuha sa kanyang mga tao, mga lalangang kaluluwa. Nakita ko ang takot sa mukha nilang dalawa. Huwag kayong matakot. Hanggat nasa pangalaga namin kayo ay hindi kayo mapapahamak. Mag-ayos na kayo ng gamit nyo at pumunta na agad sa Batangas. Sabi ko at tumango naman sila at naghanda na ng gamit nila. Inantay ko pa sila ng ilang minuto at ready na sila. Kaya bumaba na kami pagdating sa kotse nila. May binigay ako sa kanilang isang badge na alam kong maintindihan ng mga employee na ando doon. Sabi ko na ipapaliwanag ang lahat ng ito kapag maayos ng lahat. Pagdating nyo doon, patago nyo itong ibigay sa kahit sinong employee or mag-a-assist sa inyo sa front desk. Siguraduhin nyo na walang ibang turista na makakita sa inyo dito. Okay ba yun? Sabi ko na ikinatango naman nila. Nasa ayos na ba ang lahat? Kasi natatakot ako. Sabi ng babae at niyakap naman siya ng lalaki. Mas bata sila sa amin, kaya napabuntong hininga naman ako. Huwag kayong mag-alala. Maayos na ang lahat. Ang mahalaga ay makarating kayo agad doon. Diretso lang ang daan, okay? Sundan niyo tong GPS. Sabi ko at kinuha ang cellphone nila at may ibang cellphone akong ibinigay sa kanila na nakalagay na sa GPS. Teka, yung cellphone, sabi ng lalaki na ikinailing ko. Hindi mo na ito magagamit dahil matitrace nila kayo dito. Alam ko namang wala importante dito dahil nasa laptop mo lahat. Sabi ko na ikinatango niya naman. Madalas kasing ganun. Kaya kapag ang laptop mong nasira, katapusan na rin ang lahat na mahalagang nasa loob niyon. Ligtas na kayo, sige na. Tumango na sila at pinaandar ang sakyan. Alam ko na tinatarget na sila ng mga ito, kaya kailangan ko silang mailayo at maiwasan na madamay sila sa gulo na ito. Ganito lumaban ang mga mafia. Sa lahat ng involved na mission nila ay dinadamay sa pagpatay ng mga ito. Sa ilang taon na namin sa mafia ay alam ko na ang mga galawan nila. Kaagad akong pumasok sa loob ng kotse ko. Asan siya? Sabi ko na ikinatingin nila sa akin at sinabi ang kinilalagyan ni Keisha. Tawagin yung mga tauhan natin at magpaplano tayo sa pagsugod sa lugar na iyon. Tumango naman sila sa akin at pinandar ko ang sakyan papunta sa base namin dito sa Pilipinas kung saan ando doon ang mga kasamahan namin. Andito kami ngayon sa lugar kung saan dinala si Keisha at nakamanman kami sa buong paligid. Nakita namin ang mga bantay sa labas ng bodega na iyon. Sa nakakalipas na oras ay nagplano kami kung paano namin mapapatumba ang mga bantay na nandoon dahil nalaman namin na marami sila doon.
Talagang binabantay nilang mabuti si Kisha, pero sorry sila. Dahil katapusan na nila ngayon. Section D, in place. Narinig kong sabi sa earpiece na suot ko. Lahat kami ni Lucas at Noah ay mayroong suot na earpiece. Pati ang iba na nakakata sa isang grupo. Ako ang nagparte-parte sa kanilang lahat para sa misyon na ito. Section A in place. Section B in place. Section C in place. Sunod-sunod na sabi nila, kaya nagmatsyag lang ako sandali. Ang signal ko na lang ang iniintay nila para gawin ang mga plano namin. Boss, clear na! Sabi ni Lucas na nasa loob ng sakyan at nanonood sa amin kasama ko si Noah na nasa pinakaharapan namin. Okay, Section D, move! Sabi ko at lumipas ang ilang minuto na naghihintay kami sa maaaring sunod na mangyari. Lahat ng mga tauhan namin ay sanay na sanay, kaya wala akong problema sa kanila at kayang-kaya nila mga ito. Boss, clear! Hingal na sabi ng leader nila na ikinatango ko naman. Section A, move! Sabi ko at alam ko na papasok na sila sa lugar kung saan pinatumba ng Section D ang mga bantay. Nasa likod sila at ang Section B ay andito sa harapan, katulad namin, at nasa gilid naman ang Section C. Section C, now! Sabi ko at maya-maya ay nakarinig ng malakas sa pagsabog na siyang ikinaalerto ng mga kalaban namin. Iyon ang trabaho ng Section C, ang magpasabog ng bomba. Let's go, Section B! Sabi ko na nanguna sa paglabas sa kinilalagyan namin at tumakbo papasok doon. Umalingaw-ngaw ang malakas sa putok ng baril sa buong paligid dahil sa laban ang nagaganap. Nakikita ko na nasasakop na ng tauhan ko ang mga kalaban namin dito. Boss, diretso lang kay ni Noah, sabi ni Lucas, dahil may mga locator kami sa aming katawan at iyon ang pinapanood niya. Papunta kami sa kinilalagyan ni Kisha. Napatingin ako sa isang gilid at agad pinaputokan iyon ng kalaban na nandoon. Hanggang sa naging kabi-kabila na ang pakikipagbarilan ko at nagtagpo ang likod naming dalawa ni Noah dahil napapalibutan na kami ng mga kalaban dito sa taas. Boss, konting intay lang, padating na sila, sabi ni Lucas na alam kong narinig din ni Noah. Noah, let's play. Padami ng mapatay, sabi ko sa kanya habang nakatutok ang baril namin sa mga kalaban na nakapalibot sa amin. Sige boss, game ako dyan, sagot niya sa akin na ikinangisi ko. Okay, 1, 2, 3. Mahina akong bulong at agad nakipagbarilan sa paligid at ganun din ang ginawa niya. Sayang-saya ako sa nakikita kong mga kalaban na nagtatalsikan ang dugo. Piling ko ay buhay na naman ang pagkatao ko dahil sa mga dugo na to. Kuya? Kelly? Napailing na lang ako dahil sa pumasok na boses na iyon sa isipan ko. Hindi ko inaasahan na sa ganitong tagpo ko pa makikita pasandali ang nangyaring ilang taon na ang nakakaraan. Unti-unting napalooban ng takot ang kalooban ko. Boss, tabi! Naramdaman kong itinulak ako ni Noah na siyang ikinagulong ko sa sahig. Jason, pull yourself together. Kailangan ka ni Kisha. Huwag mong hayaan na matulid sa nangyari sa kapatid mo. Narinig kong sabi ni Lucas sa earpiece at naikuyom ko ang aking kamao. Kahit ilang taon na ang nangyaring iyon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat-lahat. Lalo na at hindi pa sila nagbabayad. Tumayo ako at pinalitan ng magasin ang baril ko at kinasa iyon. Hindi ko hahayaan na kunyo sa akin si Kisha. Alam ng mga kaibigan ni Jason na kapag natatahimik na to, nawawala sa focus, ay muli namang bumalik sa kanya ang nangyari ilang taon na ang nakakalipas. Kaya lalo sila nag-aalala kasi kapag tuloy nagpalamon si Jason sa nakaraan na yun, ay malaking kawalan iyon sa kanila
dahil ito ang kanilang pinakapinuno. Muntik pa nga itong mabaril kanina at buti na lang ay naitulak siya agad ni Noah bago pa ito tamaan. At ngayon nga ay ayos na ito. Bumalik si Jason na kilala nila bago pa dumating si Keisha sa buhay nila. Maya-maya lang ay dumating na mga tauhan ni Jason sa kinalalagyan nila. "Boss, umalis na kayo. Ang iba nang bahala dyan," sabi ni Lucas na ikinatango nila. At tumakbo na paakyat pa. Kasama nila ang mga tauhan doon. Pero napatigil sila nang may biglang sumabog. "Lucas, ano yun?" sigaw ni Noah dito. "May bomba din sila," sabi ni Lucas sa kanila. "Hanapin mo," sabi pa ni Noah. "Oo, sige. Tumuloy na kayo. Kami nang bahala sa bomba na yun," sabi nito, kaya nagpatuloy sila. May mga bantay din doon, kaya nagsisiliparan naman ang mga bala sa paligid. Na ginawa yung chance ni Noah at Jason para makatakas sa kanila at pumunta sa kwarto na kinalalagyan ni Keisha. "Yan, ang nasa harapan yung pinto. Nandyan siya," sabi ni Lucas, kaya nagkatinginan muna silang dalawa bago tumango sa isa't isa at sabay sinipa ang pintuan. Inilibot agad ni Jason ang mata niya sa loob at natigilan siya na makita ang isang tao na kilalang kilala niya na nakahandusay sa sahig at maraming dugo sa katawan. "Keisha?" sigaw ni Noah at agad lumapit dito, habang si Jason naman ay di alam ang gagawin niya. Parang napako siya sa kinatatayuan nito. "Keisha, gumising ka!" sigaw pa ni Noah dito at tiningnan ang pulso nito. At napatahimik siya dahil sa sobrang gulat. "Boss, wala na mga bomba. Pati ang kalaban, ubos na," sabi ni Lucas sa earpiece, pero wala siyang nakuhang sagot mula kay Jason dahil nagsimulan tumulo ang mga luha nito sa kanyang mga mata. "Si Keisha, wala na siya," hindi makapaniwalang sabi ni Noah na ikinagulat at ikinamura ni Lucas, kaya agad siya lumabas sa sakyan at umakyat papunta doon. "No!" sabi ni Jason nang nasa harapan na niya si Keisha na duguan. "Kuya, mahal ko kayo nila mama at papa." "Kelly, no, hindi mo kami iiwan." "I'm sorry kuya." Mas lalong naiyak si Jason dahil saglit niyang nakita ang mapait na nakarang iyon. At ngayon nga ay si Keisha naman ang nasa harapan niya. Agad siyang napaluhod at nanginginig na hinawakan ang kamay ni Keisha. "Wife?" tawag ni Jason dito at napatingin sa mukha nito. "Wife, malamig dyan," sabi ni Jason dito habang tuloy-tuloy pa rin ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Si Noah naman ay hindi tumingin sa kanila at umiyak na rin. "Wife, gumising ka." Hindi na napigilan ni Jason at sumigaw na ito habang inaalog si Keisha at kaagad niya itong niyakap. "Gumising ka." Bulong nito na siyang saktong dating ni Lucas na ikinatigil niya. At nakita niya na umiiyak ang dalawa, lalo na si Jason. "Keisha, gumising ka. Wake up. Huwag mo kaming iiwan. Ang mga anak mo." Iyak na sabi nito habang yakap-yakap ang dalaga at doon na rin napaiyak si Lucas. Pinaghanda nilang mabuti ang mission na yon para mailigtas si Keisha, pero bigo sila. Ilang minuto na umiiyak ang mga ito habang yakap pa rin ni Jason si Keisha. Kitang-kita nila ang sakit sa mata ni Jason, lalo na sa bawat buti ng luha na tumutulo sa kanyang mga mata. Wala nagsasalita sa kanila dahil sa sakit na nararamdaman nila, na alam ng mga ito na ikahantong sa kalungkutan nilang lahat. Lalo na at napamalan si Keisha sa kanila. Parang kailan lang ay ang saya-saya nila. Tapos eto sila ngayon, nakaharap ang walang buhay
ng katawan ni Keisha. Maya-maya pa ay humiwalay si Jason sa yakap mula kay Keisha. Tahimik lamang sila na nakamasid sa susunod na gagawin ng binata dito. Hindi na rin nila mapigilan ang mga luhang tumulo sa kanilang mga mata dahil sa bigating nararamdaman. Tinitigan ni Jason si Keisha at hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Hindi niya matanggap na nasa harapan niya ang bangkay ng katawan ng taong mahal niya. Pinahira nito ang mukha ni Keisha na may dugo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. "Wipe?" Napatigil si Jason sa pagsalita na makita niya ang kabuuang mukha ni Keisha. Parang umatras ang mga luha niya dahil sa nakita niya. Napakunot ang noo niya at dahil doon ay muli niyang pinahiran ang mukha nito para makasigurado siya na malis ang dugo doon. Nabuhayin si Jason dahil sa kanyang nakita. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Inamoy niya ang leg ng dalaga upang makasigurado at doon nga niya nakumpirma ang isang bagay. Hindi siya si Keisha. Sigaw ni Jason at agad na binitawan ang babae at saka tumayo. Nagulat ang dalawa at nagtatakang napatingin kay Jason na masama ang aura. Kitang-kita ng dalawa ang pagkagalit sa mukha ni Jason habang nakatingin sa katawan ni Keisha. Sobra sila nagtataka kaya kagad silang lumapit sa kinilalagyan ng katawan ni Keisha. "Boss, nasisiraan ka na ba? Si Keisha yan!" Sigaw pang sabi ni Noah habang nakatingin sa mukha ni Keisha na nakapikit na. "Hindi yan ang asawa ko. Hindi pa siya patay," sabi ni Jason na kinatingin ng dalawa. Iniisip nila sa sobrang sakit na nangyari ay kung ano-ano na ang naiisip ni Jason. "Boss, alam naming masakit mawala ng minamahal," sabi ni Noah at napatingin kay Lucas na nakatingin lang kay Keisha na wala ng buhay ito. Kaya muli siyang napatingin sa kanilang boss na si Jason. "Boss, wala na si Keisha. Tanggapin na lang natin," sabi niyang muli dito na ikinailing ni Jason. "Tama si Jason." Napatigil si Noah sa sasabihin niya na magsalita si Lucas. Kaya napatingin sila dito. "Hindi yan si Keisha," sabi pa ni Lucas na lalong kinakunot ng ni Noah. "Nasisira na ba kayo ng ulo?" Sigaw niya sa dalawa na ikinatingin sa kanya ng mga ito ng masama. "Hindi kami nasisiraan ng ulo," sigaw nila pabalik dito na ikinatras niya. Dahil parang nangangain ng tao si Jason. "Tingnan mo ng mabuti si Keisha, Noah," sabi ni Lucas na kinalapit ni Noah dito. "Teka, bakit tabingin ang ilong niya?" Gulat na sabi ni Noah dito. "Plastic surgery," sabi ni Jason na kinatingin sa kanya ni Noah. "Ano? Plastic surgery?" Gulat na sabi nito kay Jason. "Tingnan mo ang gagawin ko, Noah," sabi ni Lucas na ikinatingin sa kanya nito. At hinawakan ni Lucas ang mukha ni Keisha. At nanlaki ulit ang mata niya na parang nabubura ang mukha nito na parang nalulusaw at ang lambot-lambot. "Ano yan?" Gulat na nandidiring sabi nito dahil kahit ikaw, kung makikita mo, ay talagang kadidirihan mo. "Hindi siya si Keisha. Nalaman ko nang pahiran ko mukha niya at nang amoyin ko siya ay kilalang kilala ko ang amoy ng asawa ko." Galit na sabi ni Jason na puputok na dahil sa sobrang galit niya. Tama si Jason. Kagagawa lang ng mukha nito. Kaya ganito ang kinilabasan at kaya rin tabingi ang ilong niya. Napatango naman si Noah dahil sa sinabi ni Jason. Ibig sabihin, yung Keisha na lumabas sa taxi, hindi siya yun? Sabi ni Noah na ikinatingin nilang dalawa dito. What do you mean? Tanong ni Jason. Boss, tingnan mo. Pareho sila ng suot.
At isa pa, tumakbo papasok sa lubang babae, which is wala sa CCTV. Hindi ba kahina-hinala yun? Sabi ni Noah na kinaisip naman nila. Kaya wala palang Keisha na dumating dahil nagtago lang siya sa loob at mukhang dumaan sa kabilang daanan palabas. Sabi ni Lucas na ikinatingin nila pareho kay Jason na nakukuyom na ang kanyang kamao. Ibig din sabihin, napatibong lang to? Sabi ni Noah sa kanila. Pinaglalaroan lang nila tayo. Sabi pa ni Lucas na lalong kinainis ni Jason. Hindi ko hayaan ang ginawa nila. Pagsisihan nila ang paglaro sa isang sapante. Galit na sigaw ni Jason. Napatigil sila na may marinig silang nagbip sa paligid, kaya napatingin sila dito. Abandonadong lugar lang iyon at may isang upuan malapit sa peking Keisha. Nag-enjoy ba kayo sa laro? Tumayo ang balahibo ni Lucas at Noah dahil sa paraan ng pagsasalita nito dahil sa sobrang lalim na parang hinukay sa ilalim ng lupa. Hanggang sa matay ang ilaw sa loob ng lugar na iyon na ikinalerto nila. Pati ang mga tauhan nila sa baba na kanya-kanyang bukas ng flashlight. Ano yun? Sabi ni Lucas at pare-pareho silang may flashlight. Jason sa panta. Sabing muli ng malalim na boses na iyon. Sino ka? Sigaw ni Jason. Nagulat sila na may biglang dalawang ilaw na kulay pula ang nagpap sa madilim na sulok ng lugar na iyon na parang mga mata. Nagsisimula pa lang tayo. Nasa akin pa ang pinakamamahal mo. Nasa akin pa ang alas, Jason.